umaga po ulit sa atin lahat mga kapatid. Swerte tayo dito sa Pilipinas dahil ngayon public holiday pa dito sa atin. Bakit siguro? Bakit public holiday mga kapatid? Dahil ang ating mahal ni ina ng Immaculada Concepcion, siya po ang principal patroness ng ating bansa. So bigyan natin mahal na ina isang malakas na palakpak. Siguro mga kapatid, iba sa atin na mag-iisip, wala tayo narinig gano'n na kalinis-linis ang paglilihi ng Maria sa banal na kasulatan. Ang bagay na narinig po natin na sabihin natin ang Annunciation, no po? Itong kapistahan natin sa Marso 25. Pero ito mga kapatid, ang mga bagay na celebrate natin ngayon, no po, no? Itong kalinis-linisang paglilihi ng mahal na ina, nandiyan sa sinapupunan ng kaniyang ina, ang pangalan niya, Santa Ana. Santa Ana. At ang kaniyang asawa, anong pangalan niya? Asawa ni Ana, papa ni Joaquin. No, it's very good. No po. No, San Joaquin at si Santa Ana, medyo may edad na, wala silang iba mga anak. Pero mga kapatid, tingnan ninyo ang Panginoon Diyos. Katulad na sinabi ni Anghel Gabriel sa kanya, walang impossible sa Panginoon. Sinabi ni isang gospel according to Saint James, doon na ang ilagay lahat mga kapatid. Itong tawag natin na, alam natin na apat lang ebanghelyo sa Biblia, no po, no? Mateo, Lucas, Marcos, at sa Juan. Pero hindi lang maliban na ito, mayroon tiniba-iba mga gospel noong panahon. Ang pangalan na ito ay apocryphal gospel. Ibig sabihin, unofficial gospels. Anyhow, mga kapatid, sinabi, ano nangyari kay si Ana? Narinig po natin mga kapatid ng pagbasa, no po, no? Sa ayon aklat ng Genesis, no po. Pagkatapos na nakasala ang ating mga ninunod, Adan at si Eva, doon mismo mga kapatid ang Panginoon, He already saw this girl, Maria, dito sa Bagumbong ba? Maria nandyan sa Galilea, Nazareth. Nazareth, Galilea. Itong tawag natin na mga kapatid ay nandyan sa narinig po natin unang pagbasa, ay tawag natin na Proto-Evangelion. Proto-Evangelion, ibig sabihin, small gospel nga. Mabuting balita. Tingnan ninyo, sinabi, isang babae, ang anak niya siya, ang nagsirayin ang kanyang ulo ng tawag natin na itong ahas na sinabi. So mga kapatid, good news para sa atin lahat. Ito mga kapatid, itong kapistahan na ito, hindi lang kapistahan mga kapatid, dakilang kapistahan. Dahil ito po isang Marian doctrine. It has been celebrated ever since nandiyan sa eastern parte ng Catholic Church doon sa early times, po, no? Then undi-undi, it spread all over. Then itong Santo Papa, ang pangalan ni si Pio IX, in the year 1854, December 8, gumawa siya, pagkatapos ang consultation, prayer, discernment, etc., mga kapatid, he came to the conclusion, totoo pala, kalinis-linisang paglilihi ng ating mahal na ina. And he made isang encyclical, doon mga kapatid sinabi, ang ating mahal na ina, she was immaculately conceived in the womb of her mother. A very fitting
a fitting honor. No po. Dahil ang ating mahal na ina, lahat tayo mga kapatid, we all are conceived by our parents, you know. Siguro walang kasalanan, pero may kunting lust. No po, no? Pero sa kanya, wala. God took away that lust. That is why mga kapatid, sabihin ni Propeta David, ang kanya Salmo 51 mga kapatid, sabihin niya, in sin, my mother conceived me nga sinabi. Sa kasalanan, naglihi ng aking ina sa kanya sinapupunan. Pero sa kanya, kalinis-linis ang swerte. Di ba po, no? Gusto, bakit tayo nandito? Just simple nga dalawang bagay, mga kapatid. Una, sabihin ng Panginoon, nandito tayo. Dahil we can continue thank her para sa kanyang purity. No po? Kanyang purity. Tayo, siyempre makasalang human na, di ba no po? No? Itong pagkatao natin, no? Marumi na itong pagkatao. That is why saan tayong tingin-tingin? May elemento ng kasalanan. Di ano po? Ang mga salita din natin, may elemento ng kasalanan. Ang mga gawa natin, mayroon din elemento ng karumihan. Samantalang sa Kanya, tingnan niyo, lahat ng mga sinabi niya, lahat ng mga ginawa niya, pati sa Kanyang isip, mga kapatid, super linis. That is what the Lord is telling us today. Grace, mga kapatid, sabihin ng isang spiritual director, gracia, grace is God's gift. Ang ating pagkabanal, ito ang ating response sa Kanya. Grace is God's gift. Holiness is our response to God. That is why kapag dumating na itong Anghel Gabriel, nandyan sa Nazareth, sinabi niya, matuwa ka, kalugod-lugod ka, Maria. Kay Hari Domini, sinabi, Maria, kay Hari Domini. Kay Hari Domini, ibig sabihin, puno-puno ang grasya. Tingnan niyo mga kapatid, tayo'y puno ba? Siguro kalahati puno, di ba no? Ito rin sabihin ng Panginoon. Paano tayo magiging katulad sa Kanya? Hindi tayo pwede katulad sa Kanya. At least, puno. Dagdag natin kunti pang grasya. Po, ganun lang. Dagdag natin kunti pa. Paano? Kapag tayo mga kapatid katulad sa Kanya, sabihin natin, ako'y alipin ng Diyos. Mangyari ito sa akin ang iyong sinabi. Itong opo, oo, es nga sinabi niya mga kapatid. Ito rin sabihin ng ating mahal na ina, gusto mo dagdag ng grasya sa buhay mo, laging sabihin mo sa Kanya, opo. Kahit ano nangyari, kahit di natin maintindihan, sabihin natin sa Kanya, sabihin niya sa atin mga kapatid. Sabihin mo sa Kanya, opo, sige po, bahala ka. Mga kapatid, tinapa. Pangalawa na bagay, mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa pamamagitan niya, ang ating pagkabanal, ito ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Ito rin narinig pa natin itong pangalawa na pagbasa. Sinabi ni San Pablo, ito mga Kristiyano ng Katasalo, Epeso, mga kapatid, sinabi niya, God blessed us in Christ. God blessed us in Christ Jesus with every spiritual blessing. Tingnan niyo, reklamo po tayo. God blessed us in Christ Jesus
with a very spiritual blessing. Siguro minsan sa isipin natin, bakit ganito pa rin ang aking buhay? Bakit ganito pa rin ako? Bakit ganito pa rin ang aking family? Bakit puro sigaw-sigawan? Bakit walang katahimikan? Bakit ako makasala? Kasalanan ng Panginoon po? Hindi po. Kasalanan natin. That is why nandito po tayo. Being reminded once more. Grace is God's gift. Holiness is our response. That is what she is teaching us. May the good Lord continue to fill our heart with His grace. Amen.